Hello, greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, saan kayo naroroon, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Alright? So, sa mga hindi po nakakilala sa akin, ito po muli sa Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel, isa pong legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po ang ating po mga napag-usapan dito, no? Ay huwag po niyong may tuturing isang legal opinion, mag-cause consider discussion for information and academic purposes only. Kung meron po kayong legal issues, concerning legal issues, pinaka-the best na mag-consult kayo sa inyong lawyer sa inyong community. Alright? So, okay. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe po sa atin, no? Mabaguhan pa lang, I hope maki-request lang po to click yung subscribe buttons po natin at paki-share and like na rin po, no? Upang sa ganun ay matupad po natin ang ating adhikain na ma-spread out po ang mga legal na informasyon o kaalaman, no? Sa ating mga kabayan sa iba't ibang panig ng mundo. And we could share this, no? Because what we discuss, no? Dito sa ating mga videos po natin, no? We find it helpful sa kanila, no? At sila din po ay may mapupulot na impormasyon, no? O legal na kaalaman, no? Sa iba't ibang disiplin ng ating batas. Okay? Sabi nga natin, lamang na ang may alam sa batas. Alright. So, by the way, bago tayo patuloy, can I borrow your time? Promote ko lang muna yung ating libro, no? Yung Legal Handbook, no? Daily Law Companion for All. So, could be a handy reference sa lahat po. Sa mga kababayan po natin, no? Hindi naman kahit na hindi kayo lawyer, you can find this book ay handy reference materials, no? This is an extract of the laws that practically ay napag-usapan natin noon, pinag-uusapan natin sa ating mga videos. Okay? Hardbound po ito. And they are sold and distributed by our publisher, no? Yung sa Central Books, no? And they have branches in Manila, Mandaluyong, Quezon City, Makati, Cebu, and Davao. You can also order, no, sa kanilang website, no, www.central.com.ph. May nagsabi rin po sa akin na this book is available na daw po sa National Bookstore. Okay? Thank you very much. Then, another materials na gusto kong i-share po sa inyo is ito po, no? Ito po yung handbook on the Code of Professional Responsibilities and Accountabilities o SIPRA kung tawagin na. This is intended for lawyers po, mga panyeros e panyeras. Kung wala po kayong copy, you can have this sa Central Books, no? They have branches in Quezon City, Makati, Cebu, Davao, Manila, and Mandaluyong. Hardbound din siya, okay? Okay, and you can also order sa kanilang website, www.central.com.ph. Alright. Thank you very much. Alright, so, ang ating pong bibigyan ng daan sa episode na ito ay yung sulat po sa atin ni sabi na si Magsasakang Ausis Serra. Yun po ang yung kanyang username, no? Ito may kinalaman sa di umanong yung sa nanay niya, no, na niloko ng kanyang mga kapatid. Okay. So, itong sabi niya kasi sa atin, okay. Attorney, tanong ko lang po, sabi niya, buhay po ang nanay ko, 91 years old na po siya ngayon. 7 po kami magkakapatid, pero nagbenta po yung 3 kapatid ko at niloko nila si nanay na yung ibinenta nila ayun daw po yung kanilang share. Pero pinapirma nila si nanay at nilagay nila sa name nila yung papeles at pinalabas na sarili nilang napundar, no? At hindi minana ang share. Okay. Ngayon po, gumawa si nanay ng last will and testament para kaming 4 na lamang ang magmamana sa natirang lupa na pagmay-ari ni nanay. Valid po ba ang last will and testament ng nanay ko? Ginawa po iyon sa harap ng abogado at naka-video pa po.
no, na nagsasalita si nanay. Maraming salamat. Okay. So yun ang kanyang sulat po sa atin. Pag nakatanggap po tayo ng ganitong force, impormasyon o sulat, medyo nakaka-dishearten po, okay? Kasi pati lalo na pagdating sa mana o sa mga properties, nagkakaroon ng gulo, no, gusot sa pamilya, at lalo na nito, nagkaroon ng panluloko, no, sa kanyang magulang, considering na 91 years old na si magulang at nagawa pang uh, ginawa pa ito ng hindi mabuti. Okay? So, ang tanong pwede bang ipa-disinherit? Well, kung base doon sa inyong na kwento, okay? Ay pasok naman po ito, no? Doon sa provision ng ating Article 919 ng Civil Code na kung saan ay dito ay nilista ng batas ang grounds for disinheritance of children, okay? Ito papasok siguro ito, no, sa number 4, paragraph 4, no? Kung saan nakalagay dito, when a child, okay, or descendant by fraud, violence, intimidation, or undue influences causes the testator to make a will or to change one already made, or maltreatment of the testator by word or deed by a child or descent. Well, dito na lang nakalagay na. Nagkaroon ba ng fraud? Klaro po yun. So, maaaring walang violence, no? But papasok din po si undue influence dito at saka yung fraud as a ground, no, for the disinheritance. Kailangan lang po na paggagawa tayo ng last will and testament na disinherit, no, pagdi-disinherit ng mga anak. Tandaan po natin, ang mga anak po ay compulsory heirs. Protected po ang kanilang legitim ng batas. Hindi po ito basta-basta na lang mapagkait sa kanila ng walang legal na kadahilanan, tulad ng halimbawa pag-disinherit sa kanila sa pamamagitan ng last will and testament. Mahalaga na sa last will and testament ay nakadetalyado doon sa last will and testament ang events at kadahilanan kung bakit i-disinherit ang isang anak, no, ng magulang. Okay? Kailan maliwanag doon. Okay? At sabi mo nga, ito ay notaryado. That means this is made in accordance with the requirements, no, ng formalities ng last will and testament, no, sa ilalim ng ating batas. At sabi po nga, mayroong video pa dito. Pagpalagay mo na yung may video, but the video could only be used as corroborating evidence pagdating sa probate ng will sa korte. Pero what is controlling here is the last will and testament itself. Okay? Tandaan po natin, may sumulat po sa atin last time. Kung sabi niya, kung pwede ba because of the advanced technology ngayon, pwede bang gagawa ng isang tao ng last will and testament sa pamamagitan ng video, okay? Recording. Sabi po natin, hindi. Kasi ang batas po ay hindi pa po naman naamindahan yan. Ang sinasabi kasi ng batas, yan, the last will and testament should be in writing, okay? At pag testamentary yan, it should be duly notarized, no, by a notary public, okay? Now, kung yun naman ay holographic will, nakalagay din naman, it should be in writing and made handwriting by their signature, by the handwriting, customary handwriting of the testator itself. Okay, so wala pong during the time naman kasi itong ating pong batas dito, no, ay antiquated na po ito. Kailangan po talaga na I hope magkaroon po ng amendments to include, no, to consider yung mga advances po ng ating technology. But however, at this moment, no, ay hindi pa po nababagong batas natin tungkol sa usaping ito. Okay? So I hope maliwanag po, no, na liwanagan ninyo ang ating kasagutan sa inyong katanungan, no? At magsasakang ausisera. All right? So hanggang dito muna tayo, and I hope to see you again in the next
video po natin o live streaming po natin. Bye-bye.